Ito na siguro ang pinakamahirap pagkampingan sa lahat ng lugar na napuntahan ko. Paano ba naman? Sa bungad pa lang makakakita ka na ng magandang spot. Tapos konting abante mo lang sa mabato at baku-bakong daan, meron na naman. Tapos may isa na naman. Tapos isa pa. Mauubos na lang ang araw, hindi ka pa makakapili ng camping spot sa dami ng nagagandang location na madadaanan mo. Bonus pa na talagang solid adventure ang biyahe papunta rito. Gusto mo bang malaman kung saan ang lugar na to? Halika at sumama ka sa aking kwento. Welcome sa Istokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to another episode. Dito tayo sa sentro mga dan. Full tank, saka pa-refill tayo ng ating butane. Maganda pala pa nagpa-refill ka na lang ng butane, no? Kasi napakamura. From 80 pesos yung isang can, pag nagpa-refill ka, 35 na lang. Kaya bili ka ng bili, magkano natitipid mo? Nasa din, 60 pesos. Minsan nasa 90 pesos pataas yung mga generic na butane. Pero pa yung nagtanong kung may filter yung ating Ace Pro action camera. Meron siyang macro filter. Kaya kung mapapansin nyo, yung background medyo blurred. Para doon talaga yung tingnan pag tinanggal ko. Yan yung walang filter. Ayan, nakafocus lahat pati yung background. Ito yung may filter. Pero maglalagay kayo niyan sa Ace Pro ninyo, kailangan nyo pa ng adapter. So itong adapter plus yung filter ang kailangan nyo bilhin. Laking tulong nito. Gamit na gamit ko talaga. Yan na siya kaliit. Pero ano yan? Backpack. Emergency backpack. Kapag mamimili kayong pagkain o magkakamp, imbis na nakasabit yung mga plastic sa handlebar, ganyan nyo na lang ilalagay. Sama-sama sila dito. O kaya, mga basang damit, ganyan. Kumuha na lalagay ng sobrang bigat kasi manipis lang siya. Tapos medyo waterproof. Ang biyahe na to ay para sa Team Istokwa, ang grupo natin na kinabibilangan ng mga subscribers at followers natin na merong Freedcon intercoms. Kaya kung gusto mo ring makasali, message ka lang sa FB page natin ng proof na meron ka ring Freedcon. Pagdating ko ng Marikina, nakikain muna ako sa bahay ng isa nating kaibigan na si Clyde, nakasama din sa ride. Saka kami dumiretso ng Shell Pugon para naman kitain ang isa nating kasama na first time joiner sa biyaheng Istokwa. Bagong member na Istokwa, ingay dito. First time din sumali ni sir sa ride natin. Sana umulit pa siya. So dala pala ni sir ay MX250. Ito yung 250 version ng ating China bike. Ganda, no? Stock pa yan. Kapang dyan. Ganda talaga ng pagkakayari. Hindi ko na siya binili kasi mataas. Ayoko ng mataas na motor. Sa mga hindi pala nakakakilala sa motor natin, ito ang MX150, isang China bike. Ang original brand niya sa China ay JHL Moto. Medyo bagong manufacturer na ang focus sa enduro at motocross bikes. Maganda ang build quality. Tipong mapapatanong ka talaga kung China bike nga siya kapag unang beses mo siyang makita. Sobrang mura pa. 60k lang ang cash, kaya naman nung masubukan ko siya, di na ako nagdalawang isip pa na bumili para naman hindi nakawawa yung mga scooter natin sa ginagawa nating adventures. Para akong banal, pre. Dito natin hintayin yung mga kasama natin na 6, 10 kasi yung lahat ng naglista eh.
Hindi ko lang alam kung lahat yun ay darating. So mula dito sa Infanta. Infanta na to pre, no? Infanta pa rin. Papa General na car kami. Papa ganun. At wala ngang dumating. Wala, expected ko na yun kasi malakas ang parating na bagyo eh. Nag-connect na kami ng Freedcon. Ngayon lang naganap kasi kanina puro lowbat kami. Tapos diretso na tayo ng spot natin maghahanap sa General na car. Pero mamamalengke muna tayo ng ating pagkain. So total of 4 lang kami. Yung 10 na naglista, 6 yung nawala. Wala nga dumating pagkatapos ng isang oras, kaya nagdesisyon na kaming mag-take off. Dumaan muna kami ng mga pasalubong para sa isang kaibigang lokal ni Clyde at para na rin sa ibang lokal na makikilala namin sa lugar. Bumili na rin kami ng mga pagkain na lulutuin. Ngayon alam ko na kung bakit marami nagpupunta dito ng paulit-ulit. Bungat pa lang oh. Ganda. Sana lang hindi siya magputik na sobra pagdating ng ulan. Ulang tulay pa lang, napakaganda na mga friends. Ganda ng tubig. Medyo scary lang yung kondisyon ng tulay. Malinaw na mababaw. Hindi siya kagaya ng Agus River na medyo medyo magdadalawang isip kang lumusong. Pero itong sarap liguan. Parang di na namin kailangan lumayo. Wala talaga kaming spot ngayon na nakaplano eh. Kasi biglaan lang din to. Although may alam si Clyde, kaya lang ang usapan namin eh kung ano yung pinaka safe kung sakaling bumuhos ng malakas ang ulan dala ng bagyo. Ang ganda dito. Alam niyo naman ako, taong ilog ako. Basta makakita ako na napakagandang ilog eh, para akong nai-inlove ulit eh. May may butterfly sa stomach ba? Nung mapunta ako ng Cotto Mines, akala ko yun na yung pinakamagandang ilog na makikita ko, na hindi na ako mamamangha pa sa iba pang ilog. Pero nung napunta ako dito sa Nakar, grabe, ganda. Hindi mo may tatapat ang karakter ng ilog sa Cotto Mines ng Zambales sa mga ilog dito sa General Nakar. Pero dahil na rin siguro napapalibutan siya ng kagubatan at kabundukan, kaya may kakaibang enerhiya kang mararamdaman. Dagdag na rin siguro yung walang ingay ng mga turista kang maririnig, kundi puro lagaslas lang ng tubig sa kapagaspas ng punong sinasayaw ng hangin. Pili ko nung past life ko bato. Bakit ganito kahilig sa ilog? Ang ganda dun oh! Sarap liguan oh! Ganito pala agad sa Nakar!
Wow! Ganda nga, pre. Solid. Yan yun, Jun yun. Ganda, pre. Lalayo pa ba tayo, pre? Ano tayo? Lalayo pa tayo? Dito tayo! Ganda eh. Pag nabasa ka dyan, pre, maliligo ka. Ayaw ko sagutin yan. Sige kaya. Sige, kita daw yung over. Pag nabasa ka na dyan, maliligo ka na. Hoy, Gino! Ikaw lang mga basa, pre, naka-raincoat. Yung mga doon sa unahan, may malalim na part na parang halos ganito rin, pero mas maganda. Ay, ito mas maganda. Pero doon, I mean yung, di ba, yung pangatong tulay. Oo. May ganito rin. Oh. Yun, doon kami naligo, pero medyo okay talaga to, mas maganda to. Pero, sinasabi kong dulo, dagat pa kasi. So may option pa tayong dagat, may option tayong ilog. Parang bibot doon, pre. Kung gusto mo, pre, ganito na lang. Kung hindi tayo makapag-decide ngayon, dumulo muna tayo since maaga pa naman. Oh, sige. O kung ayaw natin doon, balik tayo dito. Oh, pwede, pwede. At least makita man lang natin yung dulo. Okay, sige. Kahit hanggang doon sa Masanga point lang. So, di ka pa naman nakapunta doon. Okay. Sige, tara. Sabi ko lang yon, pero ito na talaga yung gusto kong pagpwestuhan para mag-camping. Pero sa ngalan ng adventure at gaya nga nasabi ni Clyde, maaga pa naman, ay dumiretso pa kami. Dito pa lang dinadaanan ng mga hardcore adventurers na tumatawid ng Dingalan Aurora mula dito sa General Nakar. Kung saan dadaan ka sa bundok na ang ruta ay parang pangkalabaw o pangkabayo lang. Tapos marami ding river crossings dahil may mga ilog pang hindi pa nagagawa ng tulay. At sa kondisyon namin ngayon, wala pa sa isip namin na subukan yung ganong klaseng ruta. Magkakasya na lang muna kami sa paghahanap ng mga raw camping spots para mas ma-enjoy namin ang sariwa pang kalikasan na taglay ng General Nakar. Sige, pre. Ganda ng lugar nila, Nanay Rosalinda. Kakaiba yung beach nila kasi may mga madadamong part. Tapos, para siyang island. Tapos may mga tidal pool. Yung tidal pool niya, ganda ng tubig. Nakakatempt maligo, kaya lang gusto ko talaga ngayon yung maranasan yung mga ilog na nadaanan natin eh. Pero ang ganda talaga Yan sarap na taga ng tent Ganda. Tapos yun yung tidal pool na kahit na napakalakas ng alon dala ng bagyo, dahil sa breakwater niya dun sa unahan, hindi siya umabot dito. Kaya lang yun nga, merong bagyo. Sabi nila nanay, may pagkakataon na umabot dito yung tubig. So para safe, doon na lang kami sa ilog. At least doon sa ilog flash flood na. Flash flood naman yung yung pipinsala sa amin. Pero kung yung bagyo naman ay hangin lang yung dala, wala masyadong ulan, siguro hindi naman ganun kalaki yung chance na magka flash flood. Si Nanay Rosalinda ay isang kaibigang lokal ni Clyde. Dati niyang nakilala nung minsang mag-explore at mag-camp siya dito sa General Nakar. Pagkatapos may abot ang pasalubong at saglit na kwentuhan, bumalik na kami sa pangalawang tulay kung saan napagkasunduan ng grupo na doon mag-camping.
Napakahirap mamili ng magandang spot sa dami na nakita namin. Napakagandang pwesto ang pag-campingan. Pero ito na ang napagdesisyonan ng grupo. Dahil bukod sa yung pwesto ay malayo sa ilog, layo ng konti, ay napakaganda pa ng languyan. Ang ganda dito sa Nakar. Sa mga hindi nakasama, hindi ko alam kung kailan ulit tayo magsiset dito. Sa mga hindi nakasama, pero kung may time kayo, puntahan nyo to. Napakaganda ng Nakar. Meron ako napanood na mas okay daw na sinasalansan or nasalansan ba yung tamang word doon? Yung sinisiksik mo na lang yung tarp sa lagayan kaysa sa tinutupi. Kasi pag tinutupi mo siya, over time, yung sa mga tupi, yung crease, nagkakaroon ng ano tawag doon? Naninis-nis ba? Yung kanyang waterproof coating, yung silver part, dahil sa kakatupi ng ganun. So mas magiging gusot-gusot siya kaysa laging nakatupi. Naka-set up na tayo ng tarp. Pag bumayo ang ulan, gagawin natin closed tent, tarp tent na mako-cover yung mga hammock namin. Speaking of hammock, ubos na yung ating hammock. So kailangan ko na magpagawa ng another batch. Salamat sa lahat ng mga bumili. Hindi ko ni-expect na ganun kabilis kasi hindi nga ako yung nagtitinda, si memory.ph. Salamat din kay memory.ph sa pagtitinda. I-update ko kayo or sa aking Facebook page, mag-message kayo para mag-inquire kung meron na ulit stock. Hindi ko alam kung bakit o anong dahilan at naubos kagad yung hammock natin, pero tingin ko ito yung isa sa mga dahilan. Yung kanyang tree hugger. Kasi sa iba, ang tree hugger nila, kung meron kasi iba walang tree hugger, ay wala nito. Walang chain. Isa lang yung kanyang sabitan. Para lang maikot mo yung tali sa sarili niya. Pero wala silang ganito, yung chain. Yung chain ay yung sabitan ng carabiner na mula dulo hanggang kabila. Sinadya natin yan kasi alam ko yung hassle ng paglilipat-lipat or pag-a-adjust ng tali kapag mali ka ng tansya doon sa pagkatali mo ng carabiner. So ito, yung carabiner, tatanggalin mo na lang, susuksok mo dito. Napakabilis, di ba? Hanggang dulo yan. At napakadali lang itali ng tree hugger. Kukunin mo lang yung isang dulo, iikot mo sa puno, tapos ilulusot mo yung tali sa butas ng tali. Saan pa ba? Yan na yun. Hindi mo na kailangang ibuhol. Yung friction na yung bahalang magdala ng bigat mo kapag sumakay ka na sa hammock. Huwag nyo lang gagawin to sa coconut na makinis yung katawan. Pag sa coconut, mas safe kung ibubuhol nyo siya. Or, i-double loop ninyo. Dalawang ikot sa katawan ng puno. At yung pouch ng ating hammock, itong material nito ay water resistant. Water resistant hindi, wala na sabihin waterproof. Pero para safe, water resistant. Sinigurado ko yon kasi para sa mga motocampers na nagsisave ng space, para maiba kayong malagay sa top box o sa U-box o sa saddlebag, pwede nyo siyang ilagay sa labas ng motor. Doon nyo siya itali. Nung dinisenyo ko yung ating hammock, talagang nasa isip ko yung aking mga experience at yung mga solusyon sa mga naranasan kong problema or pagsubok. Isa na dyan ay lamok. Kaya naman pinalagyan natin siya ng net, pero hindi ordinaryong net. Siya ay stretchable net na maliliit ang butas. Bakit? Para wala makapasok na niknek. Reason kung bakit stretchable ay para no need mo na siyang isabit at hindi siya lumulundo sa iyong pagmumuka kapag nakahiga ka. Tingnan mo naman.
Ganyan siya kapag nakasabit na yung hammock. Hindi yung nakalaylay sa mukha mo yung net. Pero meron pa rin siyang sabitan na naka-ready. Kung talagang gusto mo siyang isabit, tatalian mo lang siya dito. Magtatali ka lang ng paracord mula sa kabilang carabiner papunta sa kabila para ito ay tumaas. Sa ilalim ng net, mapapansin ninyo, meron pang zipper sa gitna. Ang purpose niyan ay pag sa gabi, nilamig kayo, bubuksan nyo yan, sa loob kayo matutulog, saka nyo isasara. At dahil nasa ilalim siya ng net, hindi mo kailangang tumayo para tanggalin yung net, para maisara yung cocoon. Habang natutulog ka, bigla kang nilamig, nakasara yung net, sara mo lang yung zipper ng cocoon. Pero kapag ganitong mainit, isara mo lang yung zipper na yan para mababaw lang yung hammock at hindi ka masyadong mainitan sa loob. Kasi nga, mababaw lang yung hammock, so nahanginan ka, nadadampian ka ng malamig na simoy ng hangin. Presko ka sa araw. ...24 hours na tayong gising. Pero dahil nag-request ka, sir, pagluluto kita. Para sa ating dish, ang ating mga ingredients ay kamatis na binugbog, itlog, mantika, paprika, chili flakes, seasonings. Yun lang. Gagi. Pangalim tapat. Ganito pre oh, para mabilis maluto. Oh. Tignan mo pre. Walang dugo yan. Oh. May verdict ng ano. Grabe naman sa walang dugo yan. Luto ni Direk. Taste test. Init po. Ibibigay ko sa inyo yung insight ko pagpatay mo yung camera. Alam mo bang yan ay isang Mediterranean dish? Ano ba? Hindi, actually nalaman ko lang din sa comment eh. Ano ba pag tinawag na Mediterranean? Mga ano? Mga Saan siya? Middle East yata. Parang... Tama ba pre? Hindi, Mediterranean is like yung mga nasa coastline na dumaranas ng tropical ano. Example? Like Saudi Arabia, Saudi. di Middle East. Hindi naman lagi. As of seasonal lang ang pagiging Mediterranean. May Mediterranean din na hindi naman limited to Middle East lang. So may Mediterranean na hindi Arabo. Oo. Ganun pala yun. Try. Kala ko basta Mediterranean Arabo. Mas masarap siya pag may... Wala na. Hindi ka na magluluto. Kasi alam mo, hindi mo mapapantayan yung sarap ng niluto ko.
may order direct. Oh. Gandahan mo yung delivery. Pero, honest review, Oo. kulang siya sa ano eh. Mas maganda may meat. Eh na nga, itlog eh. Hindi, meat na giniling. Hindi, masisira yung ano nga, yung balance ng mga huwag ka nang mag-isip. Medyo napahaba yung idlip natin ah. Pakaganda ng ilog. Sulitin na natin to. Kasi lumihis pala yung bagyo. Kaya naman pala napakainit dito. Imbis na tatama siya ngayong mga hapon sa Cagayan, banda norte or Aurora. Bumaba pala ng Bicol. Tapos mamayang gabi daw ang tama. So damay na tong ano, General Nakar sa Pacific coast eh. Sulitin na natin habang hindi pa malabo yung tubig at habang hindi pa tayo binabagyo. Waterproof yan, Ace Pro? Hindi. Waterproof yan, yung akin nga, nilulubog ko eh. Para makita mo kung ano, may defect. Meron ka, dalawa nga sa'yo eh. Para malaman mo bago yun, di ba? Para masabi mo kay Boss Roland kung may defect. May defect. Kung may Hindi na. Pero tiyan mo, hindi ko pa nakita na Ace Pro 2 eh. Oo, hindi, gago. So mga kaibigan, ito Selan, waterproof nga yun eh. Backflip! O ikaw na pre, backflip! Yan ang mentor ko sa pagbabackflip. Nung bata kasi yan, backflip yan ng backflip pero napakaraming beses tumama ng ulo niya sa lupa. Kaya nagkaaganyan yung noo niyan. Hindi na tumubo, napitpit ng ilang beses eh. Pero eventually, nagawa din naman yung makompletong backflip. Yun nga lang, too late na. Kasi patay na yung mga hair follicles sa noo niya, kakatama sa lupa. At least, marunong siya mag-backflip. Kulang din eh. Di ba, bitin? Wala, kalawang na yung mentor ko. Hindi na tayo marunong mag-backflip, guys. Nakakalungkot. Sa Itogon. Yun lang? Oo. Isang kalating araw. Wala pa isang oras yun. Dati di mo isa ginagawa. Hindi talaga marunong. Yung unang attempt ko nga, tumuso yung ulo ko sa buhangin. Hanggang ngayon, masakit pa yung bato ko eh. Palagi yung naririnig sa akin yung nick-nick. Sa mga hindi nakakalam, ano nga ba yung nick-nick na yan? May nahuli tayo. Ganyan lang siya, kaliit. Yan tuldok na yan. Yan yung nick-nick. Buhay pa yata ito eh. Buhay ka pa ba? Ayan, gumagalaw pa siya oh. Ganyan lang sila kaliit. Pero, grabe ang kagat niyan. Kapag kinagat ka yan, depende sa variant at depende sa reaction ng skin mo, pwedeng magtagal ng weeks yung pantal. Pag kinamot pa ng kinamot at nasugat, napakatagal gumaling. So, sa mga magsusubok, sila, dami nila. Mag-camp sa mga areas na may fresh water source, mapuno, magubat. Make sure magdala na kayo ng anti-nick-nick. Kung ano mang effect sa inyo, spray, lotion, cream, pampausok. Huwag nyo nang hintaying ma-trauma kayo sa kagat ng nick-nick. So ito dati yung tawiran nila. Tapos na-wash out na ng tubig. Ito na yung tulay ngayon, tataas. Ibig sabihin, yung mga heavy equipment, dyan din dumadaan. Yung mga heavy equipment, dyan dumadaan. Pinakaya nyan. Tibay din pala, no?
Pero kahoy lang. May semento na naman siya, beam, ilalim. Kahit na, syempre yung kahoy, yun nga paano kung nalihis yung gulong ng yung mga truck, di ba? Sa kahoy lang kumama. Ba't kasi kahoy lang, di ba? Nandiyan na rin lang ba't di ba sinagad? Kaya nga, sinemento na rin lang kami biga. Slab na lang kulang. Kaya nga Well, nagtatanong pa ba tayo? Alam na natin yan. Ingat! Okay, para matesting natin kung malalim. Oh, ano nangyari? Lumubog yung bato. Malalim yan, pre. Ito, kung hihigupin niya to. Sige, pwede. Ibig sabihin may downforce. Wala. Bago na wala, di na lumutang. Ayun. Ay, luluwa niya din. Iluluwa ka rin pala pag bangkay ka na. Hindi na tayo magdi-dinner. At yung idlip ko kanina hindi pa nabawi yung pagtagising ko ng 24 hours. So ito yung setup namin ng hammock. Sa ibabaw ako, sa ilalim si Clyde. Para yung aming tarp ay buo kaming nasasakluban. So si Iki sa likod. Pag ganitong nasa taas yung hammock, ang technique dyan is unahin nyo yung paa, tapos pasok nyo yung mga siko ninyo sa hammock, sabay twist yung body. Medyo kailangan flexible ka kasi hindi pwedeng tatapakan mo yung hammock nung nasa ilalim para makaakyat sa hammock mo. Yun nga lang, pagbaba talagang may istorbo mo yun nasa ibaba. So bago ka umakyat, ubusin na lahat ng tubig sa pantubo. Pre. Kaya bahala magbantay ng ilog pre. Effective pala tong mount tape na to. Hindi naman siya ganun ka-effective na hindi ka na talaga hihilig. Kala ko yun yung marka kung saan kaalikan, pre. Pero at least hindi dry yung lalamunan mo pag gising mo sa umaga kasi hindi ka nakangangang natutulog So sa mga kagaya ko na nakanganga pag natutulog, gamit kayo ng mount tape. Takot ako bumaba. Napapak daw sila ng parang maliliit na likabok na insekto. Feeling ko yan, sandflies yan. Iba pa yun sa niknik, mas maliit pa siya sa niknik. Parang alikabok lang talaga. Mag-almusal po tayo o patsi agad? Tulad yun pala nito. Basta hindi mo siya 3 bars mo. Basta hindi mo siya i-adjust. Nasa lowest power lang. Because ako ito kagabi, alas 7 alas 6 na mga ganun. Fairness. Dati kasi nauubos ka agad to kasi ginagamit kong pang ilaw sa buong camp. Kaya naka full power. Kaya nauubos ka agad. Hindi ko lang siya hindi ginamit ng ganun. Tagal din pala. Lamay ko na kanina to, nagsibay ko
Sabay na sabay pa lumitaw yung ulo namin eh. Ganyan no? So, ngayon lang nagkamali si Iki. Bakit? Sa ng Ah, pagsasama natin. may contest mo yun? Ang corned beef kasi ay galing sa preserved beef na gamit ng salt. Pero yung gamit nila dating salt, yung puto niya kasing lalaki ng corn kernels. Ah, Kaya- corn talaga na mais. Hindi, kasing laki lang Kaya nga, na. yung term na corn is galing Oo. talaga sa corn na mais. Kasi yung asin niya malalaki. Ah. Kasing laki ng corn kernels. Kaya doon ang galing yung term na corned beef. Ngayon, nung nilata na nila, kahit wala na yung malalaking asin, Corn pa rin. corned beef pa din. Kasi yun na yung nilang tawagin. Oo. Wala ka pala eh. So in short, parang ang ibig niya sabihin, preserved beef. Oh, yun lang talaga yun. So mali si Iki. Mali siya, pre. naman, pre. For the first Mali time. si Iki! For the first time, marami na akong mali, pre. Pre, feeling kong i-title sa vlog ko, pre. Mali si Iki! Yung kasing kaibigan namin na yan, mga kaibigan, ang tinitingala namin Grabe. na pinakamataas ang IQ sa amin. Po yan. Kaya ganyan kami ka-proud na nagkamali siya ngayon at kami ang tama. Eh yung pre, Wala, hindi ko na alam yan. Kapawi ka pa eh. Salamat kaya.